Wala pang detalye ang ulat kung papaano nasawi ang bomb maker na si Basit Usman, bagamat kinumpirma na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkakapaslang nito. At upang ibigay sa atin na detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Ipinakita nga ng Armed Forces of the Philippines ang mga larawan ng napatay na bomb maker at teroristang si Basit Usman. Ayon sa inisyal na ulat sa AFP, napaslang si Usman at 5 pang kasama nito sa isang shootout sa sitio Takeneke, Barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao kahapon ng alas 10 ng umaga. Itong lugar na to ay malapit sa kampo Afghan, ang kampong pansamantalang nilipatan ng mga MILF members nang magsagawa ng all-out offensive operations ang AFP laban sa BIFF. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kapwa BIFF o mismong mga security aid nitong si Usman ang nakapaslang sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng AFP na si Brigadier General Joselito Kakilala. It could be BIFF members, it could be mga close-in bodyguards ni Usman because Sa ulat ng AFP o sa ulat na nakarating sa AFP, pinuntahan ng MILF members itong scene kung saan nagkaroon ng shootout at dinatnan nila doon yung mga bangkay kabilang na yung kay Usman at na-recover din maging ang ilang kalibre ng baril. Ayon sa pahayag ng mga tao nandun sa lugar, pinaghihinala ang napaslang si Usman ng kanyang mga kasamahan sa grupo. Bakit? Hinihinala nila na nagkaroon ng infighting o mismong ang nakapaslang kay Usman yung kanyang mga aid na interesado sa halaga na ng reward na nakapatong sa ulo ni Usman. Inatasan na ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang si 6th Infantry Division Commander Major General Edmundo Pangilinan na mag-imbestiga sa pangyayaring ito. Kinukumpirma na rin ng AFP ang ulat na nawalan na ng tiwala si Usman sa kanyang mga security aid dahil sa loob ng 2 buwan hinahabol sila ng mga militar at maraming engkwentro silang nakakasalunga. Pakinggan natin ang pahayag muli ni Brigadier General Kakilala. we don't know kung nag-recruit siya ng bago or he was suspecting among his groups kasi distrustful na siya sa mga kasama niya na may nagtatry doon sa kanya because he was always monitored. If the whole armed forces is running after you, your world is getting smaller. You have to move around within 6 hours. Yan naman ang pahayag ni General Katapang, ang Chief of Staff ng AFP, na dahil nga sa pinaigting na operasyon, negatibo na ang pag-iisip ni Usman at ang kanyang mga kasamahan na palagi siyang sinusundan at track na ng mga militar kung saan siya pumupunta. Si Usman, ito yung may kaugnayan sa mga teroristang grupong Jemaah Islamiyah at Abu Sayyaf Group. Halagang $1 milyong din ang nakapatong sa kanyang ulo dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga international terrorist group at sa mga serye ng pambobomba mula pa noong 2003. Rosalie, positibo na ba ang pagkaka-identify dito sa kay Basit Usman through DNA testing o other means? Meron bang ganun? Kanina, Attorney Reg, yun yung sinasabi ni General Katapang na una nilang tinitingnan nga yung pagkakaroon ng DNA test. Kasi sa ngayon, ang nakarating na ulat sa kanila, kinuha ng kamag-anak itong katawan ni Usman. At syempre, alam naman natin, kung Muslim, within 24 hours, dapat mailibing yung kanyang bangkay. Sa ngayon, yan pa yung tinitiyak nila kung nakakuha ng DNA test. Kasi pag mga ganyan mga high-value terrorists, no, syempre gagawa yan ng paraan para to fake their deaths at para magpatuloy yung kanilang mga ginagawa at hindi na sila tugisin. So, importanteng malaman talaga positively kung ito bang nakita nating picture at itong tinugis itong patay na to, talagang ito talaga si Basit Usman. Kasi pwede namang may kamukha na lang o kumuha ng kamukha. Tapos doon naman sa pabuya na inilaan sa kanyang ulo, no, na $1 million. Sino ang pagbibigyan nito? Sino ang pwedeng mag-claim ayon sa AFP? Ayon sa AFP, hindi sa kanila mapupunta ito. Bagamat meron silang sinasabi na informant yung sinasabi nila na mapupuntahan nitong $1 million. Pero sa ngayon, hindi nila masasabi kung sino nga ang nag-inform. Siyempre, hindi pwedeng sabihin kung sino nga. Pero wala silang sinabi kung BIFF member din ba ito o mismong security aid ni Usman. Pero mahalaga, merong informant na nagsasabi
sa AFP kung saan nagpupunta si Usman. Na-disclose ba ng AFP kung meron ba silang mole within dun sa security group ni Usman o ito ba ay ginawa naman o ano rin, parte rin dito yung MILF at saka yung BIFF sa pagkakaroon ng mole doon sa loob ng security ni Usman? Actually, walang confirmation from AFP kung meron silang informant from the group ni Usman. Pero ang sinasabi ng AFP, mahalaga ang naitutulong ng MILF sa pagbibigay ng impormasyon sa kanila. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan.